Kumusta po yung pakiramdam na napakalinis ang Boracay? Wala, ang saya lang. Tapos yung wala akong makikitang kalat ang sa pag-picture gano'n. Mm. Tapos, masaya niya. Enjoy ba kayo, ma'am? Alam mo, kaya gusto ko nandito kayo sa Boracay. Gusto ko marinig niyo yung mga istorya ng mga Juan de la Cruz dito. Yung mga maliliit na hindi napansin, yung mga may hinaing na hindi narinig, at yung mga narinig at natugunan. Yun ang importante sa lahat para malaman ng bawat Pilipino na kapag pala nagsalita ka at narinig ka, may papansin sa iyo, lalo na sa Administrasyong Duterte. Well, dito meron tayong mga natulungan na hindi na nating inilagay sa pahayagan, inilagay sa TV or radyo. Ginawa natin, inimplement lang ng inimplement to. Gaya nung nagsara ito, lahat ng legal na dapat gawin, mga permits, mga papeles, dokumento, galing sa local government, sa national government, talaga napakahirap kunin, no? At that time, nung nasara siya, punta ka sa isang lugar para lang sa permit mo from the local government. Yung isa naman, punta ka na naman sa isang lugar, permit mo naman from DNR. Punta ka na naman sa isang lugar, yung permit mo rin from the Department of Tourism. Would you imagine? Takbo ka, lipat-lipat ka, nagpo-proseso ka ng dokumento. Kung sabihin sa yung kulang, di balik ka uli doon sa pinanggalingan mo, babalikan mo na naman. And hindi biro, no po, yung iba ang opisina nasa Iloilo pa, yung ibang opisina nasa dulo ng Boracay, yung ibang opisina nasa Malay. So with that, it was on a meeting, no, na naibulong ng inyong lingkod sa ating Secretary Roy A. Cimatu ng Department of Environment and Natural Resources na, sir, mag-create po kaya tayo ng one-stop shop para hindi mahirapan yung mga tao nagpo-proseso ng dokumento nila. Immediately, ang sagot ni Secretary noon, sige, go. Within 15 minutes na itayo yung one-stop shop dyan sa may Casa Pilar. 15 minutes, walang legal na dokumento, walang sulat, walang pirma. Go lang ang sinabi ni Secretary Cimatu na itayo natin. Naging mabilis ang proseso. Within 30 days, ang lahat ng tao rito, lahat ng negosyong maliliit, no? Kung may mga maliliit na tindahan dyan, talagang meron silang pinupuntahan na doon na lang nila pinoprocess yung function room dyan sa may Casa Pilar. So, with that, naging mabilis, naging epesyente para sa mga maliliit na naghahanap buhay dito. Kung kaya't naging company paniwala na talaga nga namang nandito ang national government and ang local government para tulungan ang taong bayan. Then, pangalawang masasabi naman natin is about the water, no? Yung tubig kasi, mapapangalagaan lang natin ito kung i-minimize natin yung aktibidad, no? Just like yung mga bangka, no? Dati, kung makikita nyo, kalat dito lahat yan sa likod natin, no? Kalat yan. Pero ngayon, kumpul siya sa isang lugar. Yung pagsakayan natin ng yung sakayan natin ng mga pasahero na galing dito sa isla, makikita nyo nandun lang sa may punton. Yung punton na yan po ay galing din yung, kung nakikita nyo yung kulay orange na yan, galing din po yan sa DNR, no? So bakit natin ginawang ganyan, no? To make it sure that there's a certain area lang talaga na binabantayan natin garating sa pagdumi sa tubig, no? Sinisiguro natin, dandiyan kayo. Pag nagdumi ang tubig dyan, kayo may kasalanan yan. So, ganun po ang ginawa natin. Yung mga aktibidad sa tubig at that time, gaya nung paraw, water sports, yung mga transport ng mga bangka na yan, talagang, kumbaga, napakahigpit noon, no? But what we've done, within few minutes na nag-request sila, pwede na po ba kami mag-start? Tiningnan po ang water quality nung pasado na pinag-umpisa ho kaagad ni Secretary Cimatu. Yung paraw po, kung mapapansin natin, nasa dulo lang po siya, yung 7 kilometers stretch po nitong front beach, no? Dito sa area na ito ay pinagbawal sila sa gitna, no?
kung sakali namang dadaan sila rito, tatawid sila, within 300 meters, no? Yung 300 meters mula rito sa may Pampang hanggang doon sa gitna, 300 meters bawal sila pumasok. So, makikita nyo na ito talaga is swimming area para sa tao, no? So, may lugar dito para sa tao, may lugar para sa water sports, which is nandoon sa dulo roon, yung water sports, no? Then, kapag nagbago ang ihip ng hangin, naging amihan or naging habagat, inililipat naman sila somewhere here in the right, no? So, iba-iba po yan, or pwede ho ilipat din naman sila doon sa Bulabog Beach, no? Ang una rito, safety kasi dahil ito'y para sa tao. But again, kung mapapansin nyo, talagang ang ginawa natin dito is to preserve yung ganda nitong isla, no? Anong sikreto? Hindi naman yung sabihin mo, nilinis namin yan, tinabo mo, tapos finilter mo yung water. No, hindi yun. We stop the pollution. Pag pinigilan mo yung pollution, gagamutin ng natural ng ating kalikasan ng kanyang sarili. But sad to say, hindi niya na nakakaya ng linisin ang sarili niya dahil sa pagiging lapastangan ng tao at pagsira natin sa ating kalikasan, kung kaya't tuloy-tuloy na namamatay ito, no? Ngayon, buti na lang, gaya nga nung sabi ng ibang mga kasama natin dito na mamamatay na yung dagat ng Boracay, itong buong isla. Sabi ng mga kasama natin, buti na lang dumating ang Boracay Interagency Task Force, of course sa utos ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at nabuhay natin muli ito at nagbalik sa dati niyang itsura, sa dati niyang amoy, gaya na sinasabi natin sa Maynila. Una, to see is to believe, wala tayong makikita basura. Pangalawa, to smell is to believe, ang bango ng hangin dito, iba ang simoy ng hangin. And of course, yung pangatlo, to test is to believe. Pasado po yan sa water quality. Yan po yung tinatawag na SB quality ng tubig na 100 most probable number per 100 milliliter. Kailangan ho mas mababa ron dito po. Hindi naman po sa pagmamayabang. Ngayon po, yung huling testing po, meron po tayong lugar dito na ang bilang lang 7, 7. Okay, yung iba 1, di ba? Yung iba naman medyo mataas, mapalo ng 50, mapalo ng 30. But again, 100 ang SB quality. So with that, I hope you enjoy the place. Look at the area. If you see something strange or something different na hindi kaaya-aya sa inyo, you tell me so we can develop it. Magtulungan po tayo. Yun po ang kailangan natin. Hindi po gaya ng ibang mga kapatid sa media na sa halip na magtulungan, mas pinipili pang ipahayag sa buong mundo na may bulok sa kanilang bansa. Ang ipahayag natin sa ating buong bansa, etong bulok na to dati, ngayon eto na. Siguro gandang ganoon yung gawin natin, no? Kahit saan natin pakita, kahit sino pang makakita niyan sa buong mundo. Pero yung pagmalaki mo na, bulok yung kakampi mo rito, bulok yung kasama mo rito, at higit sa lahat, bulok yung lugar mo. Wag naman. Kawawa naman yung bansa natin. Okay? Sir, may tanong lang po ako, sir. Sige, go. Paano ba na ipapatupad yung mahigpit na yung sa anti-littering law po? Well, may ordinansa rito, unang-una. At pangalawa, of course, alam mo, hindi naman, ang Pilipino naman, hindi naman kailangan ikulong mo eh. Hindi naman kailangang saktan mo. Hindi kailangang pagsabihan mo ng hindi maganda. Ang kailangang ipakita mo lang, may puso ka sa ginagawa mo. Nakakahawa yung gandang, gandang damdamin na yan o magandang kaugalian na yan. No? Kapag nakita nila, uy, ba't lahat ng tao naglilinis? Nakakahawa. Makikisama yan at maglilinis din. Gaya ng mga pulis nga na mga kaibigan natin dito, kausap natin, paano pag nakikita nyo may nagtatapon? Sir, bihira ho may nagtatapon dito. Sasabihin nyo lang po na ganito kami sa Boracay. Sumusunod naman po sila. So, yung tao mismo may sarili naman tayong instinct na kapag nakita natin na ganito yung sistema rito, ginagaya. Gaya ng traffic, di ba? Pagkarating sa Clark, nakita nyo medyo mahigpit ang traffic. Yung traffic rules nila roon. Pagkapasok ng Clark Air Base, ang babait ng mga Pilipino, bakit paglabas? Iba ng no? So, yun yung kultura na rito ngayon na ipangalagaan yung isla. Lahat ho sumasama na at tumutulong. Okay?
Sige. Ayan, sir, salamat. Sir Benny Antiporda. Ayan, grabe. Puro buhangin, puro buhangin. Puro buhangin na. Ayan, mga kababayan, matindi talaga dito. Thank you. Ayan, no. Ayan, makikita nyo po talaga yung 2,000% na changes po ng lugar na Boracay Island. Sa kanyang pahayag ni Sir Benny Antiporda, makikita nyo po yung mga mga batas, mga sinusunod dito para i-preserve ang Boracay Island, mga kababayan. Sa anti-littering law, sa mga tinatawag na disiplina ng mga tao dito, yung mga businesses. Ganun po yung ginawa ng ating DNR. Kaya itong initiative ng ating national government isang history sa ating bansa na ngayon lang po ginawa. Kung hindi po ito inayos, hindi ito preserve, baka tuluyan nang mawala ang Boracay Island at talagang wala na ang Boracay Island. Pero dumating si Tatay Digong at ang ating Secretary Resimato, Benny Antiporda. Sila yung mga leader dito na talagang nagpakita ng pagmamahal. Ngayon, ang Bora ay lalong sumigla para may pakita natin sa buong Pilipinas na okay na yung Bora. Ma'am, kumusta po yung pakiramdam na napakalinis ang Boracay? Wala, ang saya lang. Tapos yung wala akong makikitang kalat ang sarap mag-picture gano'n. Mm-hmm. Tapos, masaya dyan. Enjoy ba kayo, ma'am? Opo. Ang mga tao nagkaroon po ng disiplina dito, mga kababayan. At nakikita nyo naman, may mga clustering ang bawat lugar. May fishing area, may mga snorkeling area, may swimming area, at iba-iba pa. At yung mga napansin ko mga puno ng nyog, nadagdagan pa. Kaya mga kababayan, ano po ang masasabi nyo po sa umagang ito? Ayan, si Vincent Tabige ang kasama natin at iba pang mga magigiting na vloggers dito. Nandito po tayo mga kababayan dahil isa po tayo sa mga naimbitahan ng Department of Environment and Natural Resources para ipakita at ipromote ang malaking pagbabago ng Boracay Island. Ito ngayon mga kababayan, ito ang sinisigaw ng mga iilan lamang na sinasabi nila, masisira ang Boracay pagka inyong nilinis. Ganun sila mag-isip. Very baliktad yung mga isip nila. Pero kita nyo naman, ayan po, kaya matindi ang mga pangyayaring ito. Ayan, ang dami nating mga kasama. Ayan si ma'am, ready na si ma'am. Ngayon, i-check natin naman sa mga tao. So mag-interview lang tayo. Check lang natin. Ayan. Check lang natin yung mga turista dito. Ano ba yung masasabi nila? Si ma'am, mamaya, eto. Ay, eto na si ma'am, yung kanina. Si ma'am. Oy, huwag kayong tatakas, hello. Dito ka nga kayo, ma'am. Interviewin ko lang kayo. Interviewin natin, ma'am. Saglit lang ito. Ma'am, anong experience? Wala, masaya. Ang daming lumot lang. Pagkasan kayo, ma'am? Manila. Wait lang naman. Ma'am, huwag kayong matakot, ma'am. Ano naman po kami? Ma'am, ilan po kayo sa pamilya niyo na pumunta rito? Dalawa. So, kamusta naman po yung experience yung bagong Boracay, ma'am? Napuntahan niyo po ba ito, ma'am, nung hindi ba nung madumi pa doon sa atin? Napuntahan niyo po ba ito? So, talagang okay na okay, ma'am. Wala namang yung mga boyfriend. Ayan. Yung kasama nyo, ma'am. Ma'am Nicole, kamusta kayo? Okay lang. Pwedeng pakikwento naman yung experience ng paddleboarding, ma'am. Okay lang. Oh. Ayan. Nagagaling mami ko. Ayan. Sa Manila pa. Ayan. Saan po banda sa Manila? Oy, wag mo nang tanungin yung number, ha. Meron tayong 5,000 viewers. Hi. Hello po. Ayan, yung mga, baka mga kapitbahay mo nanonood. Hanggang kailan po kayo rito, ma'am? Hanggang ano po, Sabado.
Hanggang Sabado. Ano pa pong activity yung gagawin niyo? Wala. Bawal kasi magparasail. Apo, kasi malakas po yung alon. Bawal mga ganito. Pero ma'am, marerekomenda nyo ba sa mga kaibigan nyo sa Maynila na pumunta? Punta Kayo, ma'am? sila dito. So, ayun. Pero so far, kayong dalawa lang po muna. Ayun. Ayan, nag-e-enjoy Enjoy sila. talaga sila, ma'am. So, white sand talaga. Ma'am, sabi nyo nga, konti lang yung kalat. Kung meron man, bawal lang. Opo. Maliliit lang. Ayan si Ma'am Nicole and Ma'am Andrea. Ma'am Nicole and Ma'am Andre. Talaga namang pangalan pa lang ang gaganda na. Mama, Esme TV ko, The Wonders Philippines ha. Bye-bye. Thank you, ma'am.